Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ang paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban-yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod natong atubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Dili sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Hi. Sa Imuyo. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. It's Tuesday, October 21, 2025. Medyo manami aton sini nga panahon na diri sa may syudad sang Iloilo kahapon. Baperte ka ring ahot kag kainit sang tiyempo. Sang ulan to naglaslas ang bagyong Ramil, no? Pero ang ulan niya nga dala diri sa Western Visayas, perte. Dito ginagigo sa syudad sang Rojas. Tamo sa mga affected ng mga pumuluyo sa Rojas City Capiz, bisan pa sa Northern Iloilo, ang baha bala perte. Surpresahon ka lang sang baha do hindi ka kapanginlaman. Sa isa ka oras, tubtub duha ka oras ng straight nga pag-ulan, kitaan mo dayon. Ang pagtaas ang aton sini nga mga kasubaan Sa balay. Siyempre awas gid ang pila ka mga tubig, mga karsada nga nag-overflow. Sa imo pang Pero dasig man mag-subside ha. sa imo. Ang aton siniyang Office of the Civil Defense, ang aton sini National Government DSWD, ang concentration subong ara sa relief operation, no, sa pila ka mga area sa padayon nga nagapanghatag sang mga bulig. Yeah. Ang aton kahapon nga OCD 6 Bisan los potlang. masako sa pagpatigayon sang aerial inspection sa mga napektuhan nga lugar dito sa Capiz. Hopefully mangin madasig ang pag-recover sang aton siniya mga kauturan. Sa dukan. Sa pihak nga bahin, ilisipo na lang, sinimana na lang ang nabilin kag maga sa ulog na ang aton sini nga mga pumuluyo sa Fiesta Minatay. Ang aton nga mga sementeryo, ti amat-amat naman nga nagasako, no, kag ang pagpanglimpyo sa mga pansyon. Ila ka mga sementeryo naton ang amat-amat nang ginaumpisahan sang iba naton nga mga kauturan. Ang aton Iloilo City Government temprano pa nagpagwa sang Executive Order number 108 series of 2025 naging permahan ni Mayor Raisa Treñas nagabisignar sang pila ka mga lugar nga pahamtangan sang mga vendors sa pagbaligya sang bulak, kandila, o ano pa dira nga kinahanglanon sa selebrasyon sang Fiesta Minatay. Ini nga mga lugar sa distrito sang Arevalo, Yulo Drive sa tabok sang San Jose, Barangay Hall, porsyon sang Osmeña Street, sa distrito sang Molo, MH Del Pilar Street, alin sa BDO pakadto sa Lacson Street, sa Mandurriao, Oñate Street, sa tabok sang Civil Service Commission 6 Office sa kilid sang Plaza. City proper area, Dalan Isnar to corner Aldiger Street, sa halin sa Socorro Drugstore, De Leon Street,
sa distrito sa Ngaro, Rizal Street, alin Argilia Street pa Lady Supermart. Lapit sa imo ka. Muna nga mga lugar ang gindesignate nga baligyaan sang bulak. Tibot siningon kung nagabaligya ka mo bulak, hindi sakop sini nga lugar, basi balakon idakop or i-confiscate ng inyo sining mga baligya. Be sure to process ang mga permits nga kinahanglanon sa aton siniya nga mga vendors bilang preparasyon. Masiling ta malayo pa, ari pa lang kita sa third o fourth week na sa October, mga sobra pa isak semana, pero ti mas maayo gid kung earlyhan ninyo pagproseso sang inyo sini nga mga dokumento kag requirements para ma-secure kamo kung may mga inspection hindi mahulaan. Ibalaan naton nga by November 1 and 2 sigurado dagsaon sang tawo ang aton nga mga sementeryo dugang pa kang matuon ini sa weekend. Tulog sang dugay. Saturday, November 1, November 2, Sunday. Paano gina? Tigbalakasyon? Tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi Sa piyak nga bahin, nagpungko na sa ila sinikatong tanan ang mga student city officials naton ha. May kang tanan sa selebrasyon sang Boys and Girls Week. Ginpakilala ang aton siniya nga mga officials 57 ini sila tanan counterparts ang aton ng mga officials no from our city mayor sa mga department head, city councilor, vice mayor. yeah. May mga student counterparts sila no. So mag-serve sila hasta sa October 25 bilang aton mga city officials. Manami ini nga exposure sa aton nga mga estudyante kay maka-experience sila. Mayara sila sing gamay nga background kung paano magtrabaho ang aton sini nga mga empleyado, ang aton mga department heads kag mga officials naton sa city government. Kabahin sa Boys and Girls Week kahapon din pakilala ining mga officials. Diri sa Iloilo City si Student City Mayor Sila na ang dughan ko inday. Kay gali na si Student City Mayor Ellen Natalie Bolivar blam. Siya ning counterpart ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Estudyante sa West Visayas State University Integrated Laboratory School. Kanami kapon ka speech ang aton nga Student City Mayor. nga tunay. No, ang brilliance, ang pagka idealist sa aton sini nga mga estudyante kanami isang ila sini nga mga advokasya, Ayun, matato. tampad ka pang gobyerno. Malapor sila na ang So dughan. aragin sa ila ang passion, ang purity sa ila nga motive bala iti sa pagkalamharon sa ila nga edad. May mga ginaano na sila no, ginapananaw sa kung paano ipadlaganon, idumala ang function sa aton sini nga mga officials. Ida ko nga exposure sa aton sini nga mga estudyante. Very supportive gid ang aton sini nga mga parents nila. Of course, at tuto kahapon ang iban nga mga ginikanan, titalo daw sa ano bala no nga at the young age ang ilang mga kabataan na pilian out of pila na siguro basi 100 plus ang mga estudyante ang ginpili sa sina nga Boys and Girls Week. Makatulog sa dugay. Sila ang nangin mapalaron kag napilian sang screening committee sang Rotary Club of Iloilo. Ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan. Sa piyak na bahin nagsugod na ang voters registration sa Commission on Election sa Haro Robinsons. Lapit sa imo. Hapon nga adlaw ginbuksan ang registration in preparation ini sa barangay and SK election nga pagahiwaton sa November 2026. Barangay and SK election na supposed to be kuntani. Ang una nga schedule sini is on December 2025. Galing kay gi-postpone ini sa dason nga tuig 2026. So ang mga botante naton 15 years old up pwede maka-apply, pwede makaparehistro sa aton siniya nga satellite registration nga subong na schedule sa Robinsons Haro. Sa aton sini nga mga kauturan kadto kamo dira kung gusto ninyo magpa-change status, transfer of registration, sa mga bago nga botante, sa SK kag sa barangay, i-avail ninyo ang ini nga oportunidad samtang nga hindi pa amo na kadamo no, hindi pa tama kasako.
pwede ka mo makakadto sa Robinson's Haro para ma-update ninyo ang inyong mga records. Kung pila bala ka eleksyon nga wala ka kaboto, tandaan mo, 2-3 ka eleksyon nga wala ka nakaboto, butata nag-abroad ikaw, no? Subong ka lang kapuliti, ma-deactivate ang imong record. Hindi ka kaboto, hindi ka na madula ang alan mo sa presinto. Pero kung ma-update mo ini, ma-applyan mo ini sa subong sa ginapatigayon nga registration, pwede gini mo ma-avail kag ma-angkon ang imo kinamatarong sa pagboto sa maabot yang November 2026 barangay LSK election. Ipabati nato ng aton balang interview kay Comelec Election Assistant 2 Jonathan Sainos ang Iloilo City Comelec. I-play naton ang aton sining interview. Ano bala ang pagabatunon sa natalana nga registration nga magalawig hasta sa May 18, 2026. Ita makalawig ni man nag-grab na yan nila opportunity nga early pa makaparehistro na sila. Hindi na sila magulat sa May 18. Kaya usually sa May 18, perte kagutok sang sitwasyon. Si Comelec Assistant 2 Jonathan Sainos ang Iloilo City Commission on Election. 20 until ini May 18, no? From Monday to Saturday, including holidays except Sunday. So there is a part ng City Comelec, may ara kita yung gin-establish ng mga satellite registration, mga venues bala. But silingon nga kung ara kita sa mga satellite registration naton, wala kita yung registration din sa opisina sa Comelec, no? For example, no, sa October 20 at October 24 ara kita sa Robinson Mall Haro, no, sa mga nga week, no, kita magapatigayon at magapahamtang sa aton voters registration. And then pagka Saturday ara kita sa MH Del Pilar, no, sa ilang barangay hall or function hall, no, dito na pinigabutang kag ang ining voters registration included na diri ang mga members ng sangguniang kabataan. Meaning, duha ka klase ang atong registration, ang nag-edad 15 to 17 or doing 15 to 17 on or before November 2, 2026. And then, ang regular voters, 18 and above. So, ano ang atong mga gina-cater? No? First-time voter, no, sa SK, sa regular voters, may ara kita nga reactivation and then transfer of voters registration record, correction of entries, or by virtue of marriage or misspelled name, or pag-update sa voting record, no, sa mga senior citizen or PWD nga ma-declare sila nga kinahanglan na sila assistant or assistor in kaso nga magbuto sila. So, sir, balisan ko ang atong eleksyon gani kaga until when yung registration? Ang atong registration mag-end ini sa May 18. So, in preparation ini based sa layi, no, nga promulgate, no, nga ang ang pixel term bala, no, nga hello nga na-schedule na sa November 2, 2026. Ang November 2 sa Barangay NSK election. Barangay NSK election. Ang aton yung local election sa aton yung local election sa May pa na yung second Monday of May 2028. So sir, sa latest update natin, mga pila ka bilog na ang aton ng mga voters, registered voters sa Iloilo, after sa magligan o may registration mo kita? May ara kita mo mga 333,000 more or less, no? So, during sa sininga period at the same time, may ara kita cleansing process sa aton voters, book of voters, no? List of voters, no? Kay ginapangwa pa na natin ang mga butante bala nga wala na abuto duha ka beses, at sa sining palabuton nga barangay election. So kung na sila nakabuto, i-declare na natin nga deactivated. So itinuan natin ang list of voters more or less matapos na natin sa sinang mga period. Sige sir, thank you sir. Labat yan si Iloilo City Comelec Election Assistant 2 Sir Jonathan Saino sa invitation sa mga kauturan naton nga magbaristo
para nga ma-update ang inyong record kaga nami subong kay convenient bala sa mall ginahiwat ang registration mabugnaw hindi mainit makapungko kasing maayo maka-fill up ka kay mga lamesa kay kung hiwaton ni sa opisina sang Comelec ti tama ka gutok dara sa may sa lapit da sa may terminal market medyo gutok da Si Tutuga. dito ya sa Romharo hapon so perte ka nami ka sitwasyon ka bugnaw alin sang ginbuksan ang satellite registration amo ning isa sa mga pinakanami nga mga partnership program sa aton sini nga Comelec sa mga malls. Hindi mapunggan. Tibalan yung Iloilo City, isa sa mga nagpatigayon nagdigad gali sang sang mall voting. Ay, Tungod nga ang aton nga mga mall manami nga venue sa aton mga koturan mga PWD senior citizens, ang imong mga botante, convenient ka nami kasulhay isang sitwasyon sa pagboto man o kung pagparehistro sa mga mall naton. Grab yun ang opportunity kay amo ng pabor sa inyo tanan-tanan di ka mabudlayan. Inday. Siling sang imo. May manami ang aton siniya nga mga venue. Makuntag. Until October 24, Robinson Saro. Walay. Pero ang period gidya sang voters registration will last until May 18 of 2026. Nana. So i-ano nyo na, i-grab nyo ng opportunity para nga makaparehistro ka mo. Kag makabuto ka mo, ma-exercise ninyo ang inyo kinamatarong sa pagpili sa inyo siniya nga mga nagustuhan nga mga official, especially sa nagahilapit nga SK and barangay election. Ayun. Di isa subong, samtang ka parehistro ka mo, of course, siyempre, baka binag-binag na ka mo. Kung sinong mga pirilion nyo dahil, puro panilagan yung performance sa mga barangay kag SK officials nyo da. Kung active bala sila, after election, nakitaan sila sa barangay hall, sa mga projects ang barangay, nagapakita bala sila. Basta wala lang. Nagatrabaho sila. Amo na ang puder ara sa aton. That's why nga may ara gid sang gahom nga pwede naton mabago ang sistema kung i-exercise naton ang aton kinamatarong sa pagboto. Ako nga tuna. Especially looking forward sa 2026 barangay and SK election, kag dalasaon ta na lang ang 2028. Ay. Sa imo. Muna nga hindi mo pag i-underestimate ang power to vote sang imo nga choice, hindi nga kay tungod amo nang ginlista kag ginsugo sa imo nga butuhon siya mo ni dapat nga i-exercise yun natin dugan mo pangamuyuan mo pamalandungan mo isa ina ka proseso pagparehistro kay para nga maka-exercise ka sa imo kinamatarong sa pagboto. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa sa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Di ba lang wala na. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.